mga kababayan, ay nagpasa. Ito, si Pulong Duterte, mga kababayan. Hanapin natin si Pulong Duterte. Si Pulong Duterte, mga kababayan, ay nagpasa ng travel clearance. Dito kay Pulong Duterte. Kinumpirma ngayon ni House Secretary General Reginald Velasco na nagsumite ng travel clearance si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Naka-address ang liham sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez at may petsang March 11. Inaprubahan nito kaninang alauna ng hapon, March 12. Para? Bakit kaya may mga ganyang politician, no? Tinagurian kayong mga congressman, mga vice president, mga mayor, tapos hindi kayo gumagawa sa mga tungkulin ninyo. Ba't hindi pinagtatanggal yung ganyan? Bakit hindi masolusyonan? Sa Singapore, kapag ganyan tamad-tamad ka na politician, automatic, impeach ka. Dito, yung vice president natin, gumawa lang ng libro, vice president na. Yung mayor sa Davao City, laging lasing, late pumasok, nagsisurfing, mayor pa din. Ito, 51 billion flood control. Hanggang ngayon, natapos na 6 years, 11 years na, mag-11 years na. Walang flood control. Congressman pa rin. Bakit ganyan kaya dito sa Pilipinas? Jennifer De Los Santos, utot mo, dapat ikaw yung pinatay kaysa kay Kian De Los Santos eh. Dapat ikaw yung tinukhang animal ka, pakabobo mo. Malaki bayad sa'yo. Talaga may bayad sa akin si YouTube. Kung hindi ako mag-vlog dito, hindi ako kumikita. Sino ba naman tanga? Nagbabayad ka wifi, magbabayad ka kuryente. Tapos nagsasalita ako dito isang oras, tapos wala akong kikitain. Hangal ka ba? Pakabubo ninyo. Tingnan nyo si Basti, laging late, laging surfing, lasing, pumasok, pero mayor pa din. Si Pulong, 51 billion, kada may hearing sa Congress, wala ka nakikita, maskin anino ni Pulong, congressman pa rin. Si Sara Duterte, nagbaha ang Maynila, napunta ng Germany, nanood ng concert. Tapos, nagpatato kay Wang-od. Tapos, ninakaw ang confidential fund. Tapos, vice president pa rin. Bakit ganyan kaya mga politikus Maynila, no? Sa Pilipinas, no? Bakit ganyan kayo? Normal ba talaga yan? Only in the Philippines o normal yan sa buong mundo? Diba? Ito, si Pulong daw nagpasa ng travel clearance para pumunta ng Netherlands at dadaan daw ng Japan at sinumite na daw ito kay House Speaker Martin Romualdez. Sa isang personal trip ni Representative Duterte patungong sa Netherlands at Japan mula March 12 hanggang April 15, 2025. Ayon kay House Secretary General Velasco, walang problema kung nakaalis na ng bansa si Congressman Duterte bago pa aprobahan ng travel clearance. Ginawa ng kongresista ang pagbiyahe kasunod ng pag-aresto sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng isang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Diba, biruin nyo? Buti pa to si Sara, si Pulong may karapatan mag-leave sa mga trabaho nila para bisitahin yung tatay nila. Dati kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ultimo namatay ang nanay ni Ferdinand Marcos Sr., bawal umuwi. Buti nga, ang luwag ni BBM ngayon eh. Yan yung sinasabi ni Baste na leniency. Ibig sabihin ng leniency, maluwag, hindi mahigpit. 'Di ba? Sa sobrang bait, no, lenient. Sa madaling salita, ibig sabihin ng lenient, magaan, maluwang siya. Wala siyang kahigpit-higpit. Kaya yung mga kriminal, umaabuso. Di ba? Kaya ngayon, tignan nyo, sa sobrang luwag, sobrang lenient ni Pangulong Bongbong Marcos, tignan nyo, pinayagan niyang lumipad ito. Itong mga anak ni Sara, ni Duterte, na mas unahin nila ang taong bayan kasi nga tinalaga sila diyang congressman, tinalaga silang vice president, pero mas inuna nila yung tatay nila dong nakulong na alam naman nilang may kasalanan. Diba? Ngayon ninyo isipin mga DDS, para ba talaga sila sa inyo o para lang sila sa sarili, sa pamilya nila? Diba? Sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr., walang ganyan-ganyan. Kung naalala ninyo, namatay ang lula ni BBM, namatay ang nanay ni Ferdinand Marcos Sr., pinagbawalan si Marcos na umuwi ng Pilipinas. Samantala ngayon, napakalinient nga. Tama naman sabi ni Basti, napakalinient ni Marcos. Kaya nga daw yung mga addict, yung mga kriminal umaabuso sa sobrang luwag, sa sobrang lenient or leniency.
Di ba? Oh, tignan nyo. Sa salitang leniency, pati siya. Oh, hinahayaan sila na pwede silang pumunta doon sa tatay nila. Baka sakali, huling araw, makikita nilang buhay. Kaya, ito na naman si John Tumabad. Alam nyo, kadalasan sa mga didis, ang papangit ng pangalan, papangit ng apelyido. Hindi na lang John Tumuwad. Di ba? Mag-reunion sila sa Netherlands. Di ba? O, Ali Malungo. Ang papangit ng pangalan ng mga DDS. Yung isa Tumuwad, yung isa may ungo. Ano ba talaga? Putang yung mga animal. Basta nakalabas siya sa airport nang hindi hinihingi yung travel clearance. Meron naman understanding yung mga cabinet ng congressmen. Minsan nagmamadali yung biyahe. So, we just issue the travel clearance when it's ready. Diba? Naintindihan naman ng mga congressman. Buti pa yung administrasyon ni Marcos ngayon, napakaluwag, napaka-lenient. Oh, mayroong sinasabing leniency. Diba? Baste, hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo na si Marcos lenient? Sa sobrang pagka-lenient ni Marcos, tignan mo, kapatid mo, hinayaang makalipad. Pinayagan kahit wala pang clearance. Diba? Mahiya ka naman, Baste, sa sinabi mo. Lenient si Marcos. Marcos administration is leniency to criminals. Yeah? So, ibig sabihin, maluwang si Marcos sa pagpapabiyahe kay Sara at kay Bulong, ibig sabihin, lenient din pala sa mga kriminal. Tama naman, mga kriminal naman talaga kayo. Yeah? Yung iba, nasa airport na, minsan nakaalis na, just to say na the trip was approved by the House of Representatives. It's not unique. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, no? Masaya ang pamilya ni Digong no naging presidente siya, nakamit na niya yung buhay niya, nakamit niya yung pangarap niya na marating niya ang tuktok bilang politician. Actually, lahat ng politician, yan naman talaga ang pinapangarap na maging presidente ng Pilipinas. Nagpolitician ka pa na hindi mo gustong maging presidente. Eh di, wag ka na magpolitician, itigil mo na yan. Dito tayo sa real talk, sa totoo lang tayo. Kadalasan sa mga politician yan ang pangarap maging presidente. Pero, kabaliktaran nga lang, naging presidente ka. Narating mo na yung tuktok ng pangarap mo bilang politician. Pero pagbaba mo naman pagka-presidente, ito naman ang kapalit. Makukulong ka habang buhay. Di ba? Do you want to kill the cost of your electric bill? Stop before you waste more cash. Listen, a 100-year-old secret hidden for decades. Di ba? Ito na naman si Amusilio. Alam niyo, mga DDS talaga, ang papangit ng pangalan ninyo. Huwag kayong magtago sa mga dummy account. Pagmumurahin ko lang yung mga animal kayo. Yeah. Huwag kayong magalit sa akin. Totoo naman eh. Kaya nga ang sabi, pwede ka na, ikaw na lang pumalit kay Digong, ikaw na lang pumalit kay Sara. Ay, no need. Wala sa bokabularyo ko na pumasok sa politika at magnakaw. Yeah. Pwede ka na maging abogado kasi magaling ka mag-analisa. Hindi rin nakapasok sa utak ko at wala sa bokabularyo ko maging abogado. Tapos papasok ako sa politiko. Tapos magnakaw ako ng pera in just 11 days, ubusin ko. Wala, hindi, wala, no, never, don't. Yeah? Huwag kang magsalita ng patapos. Jaw TV, tapos na, game over na, kulong na yung lolo mo. Ano pang gusto mong mangyari? 10 years yun. Hindi na pwedeng ibalik dito sa Pilipinas yung lolo mo. Sabihin mo, huwag kang magsalita ng patapos, papatayin si Digong sa stress. Tignan mo ngayon, pagdating lang sa Netherlands, tubig lang, mineral, galing Pilipinas pa. Tapos na ang karera ng lolo mo. Sasabihin mo, wag ako magsalita ng patapos. Putang ina, hindi na aabot 2026 yun, mamamatay na yun eh. Yeah? Sa style niya doon, walang VIP doon, walang doktor doon, walang cardinal hospital doon, walang jet ski, walang private plane, mamamatay siya doon. Yun ang totoo. Purple yung ilong mo. Yeah? Doon na. Do it also for other congressmen. Bukod kay Congressman Duterte, bumiyahe na rin patungong The Hague, Netherlands, si Vice President Sara Duterte na umalis kaninang umaga. So nakaalis na nga pala sila talaga. Buti pa. Yan ang leniency ng Marcos admin. 'Di ba? Pinayagan silang lumipad doon para makasama
ang kanilang tatay na naghihingalo na at nag-iinarte-inarte, naka-oxygen, pero yung host hindi naman nakakunik. Aba, nung nandoon siya Hong Kong, utang inang lahat na yan. Kapag ako inuli, kinulong, mag-ambag-ambag na lang kayo, tag $5, magpagawa kayo ng rebulto. Kung si Rizal may hawak na libro, ako nakaganon. Oh, wait lang ha, pakita ko sa inyo yan. Gusto nyo pala yan eh. Gusto nyo makita. Oh, habang hindi pa siya tapos makulong, buhay pa siya, gawa na natin rebulto. Ito na yung rebulto. Ito ba hinahanap nyo? Ayan, oh. Wish granted. Digong tagapagtanggol ng mga kriminal. Ayan na. Wish granted. Mag-ambag-ambag kayo. Nag $5. Pagawaan nyo ako rebulto. Kung si Rizal, bit-bit na libro, ako nakaganon. Yeah. Tama ba? Tama naman. Yeah. Kung si Rizal, may bit-bit na Biblia, ako nakaganon. Adi, ang galing nga naman. Pero sa totoo lang mga kababayan, buhay pa, ginawa na ng rebulto. Alam nyo na. Yeah. Ayan ang sabi niya sa Hong Kong. Nakalimutan ko ba yan? Yan naman sabi niya. Ako, pag ikulong, sige, tanggapin natin kung ganyan gusto nila. Tapos, mag-ambag-ambag kayo ng $5 na OFW, nangungutong pa. Nangungutong pa. Ambag kayo pa $5, patayuan nyo ko rebulto, kung si Rizal may hawak na libro, ako nakaganon. Ma'am Nora ni Rida ng Singapore, hello po dyan. Di ba? Nakakahiya si PBBM. Mas nakakahiya yung pinakauna-unahang presidente napunta sa International Criminal Court at doon kinulong. Si BBM hindi po nakakahiya yung ginagawa niya. Bakit? Hindi niya tinutolerate. Sabi nga ni BBM, papalagan ko yan. Sasabihin, kuting, weak leader, bangag. Meron tayong kandidato, pagka-presidente, adik, weak leader. Si Marcos, hindi ko gusto yan. Weak leader yan. Puro lang yan cocaine, puro lang yan shabu. Asan na yung cocaine, asan na yung shabu ngayong nakulong kang hayop ka? Deserve. Dito tayo kay Baste at kay Pulong Duterte. Baste at kay Kitty Duterte. Mga kababayan. Na ang sabi,